sinusiksik na ipagtanggol ang Catholic Church kahit na hindi naman talaga kami originally raised as Catholic. Na-witness kasi talaga namin mga kapatid kung gaano na misunderstand, na misinterpret ang simbahan. Kaya nga kaming mga hindi Katoliko is talagang nakatatak sa utak namin na masama ang Catholic Church. Kagaya ko, lumaki ako na maraming naririnig na hindi maganda tungkol sa Catholic na sumasamba daw ng Diyos-Diyosan, Babylonia, at wala daw sa Biblia ang mga aral. Ganun talaga yung nakatatak na sa utak namin. Pero buti na lang talaga ako ay curious sa mga bagay-bagay at saka kung merong doubts or may confusion, ako talagang sinasaliksik ko. Kasi ayoko kasi talaga yung faith ko ay parang isang malaking question mark. Ayoko talaga yung malabo. Gusto ko talaga yung malinaw ang katotohanan. Kaya nagsaliksik talaga ako, nagbasa ng Biblia, pero hindi ko akalain na sa Catholic Church pala ako mapupunta. Yan pa naman yung religion na talagang pinakamasama sa utak ko. Pero salamat sa Diyos, unti-unti niyang pinapakita sa akin na yung pala ay bunga lang ng maling pagkaunawa. Lalo na noong nagsimula na ako magsimba at makinig sa misa, doon ko talaga nakita na ang sentro pala ay ang salita ng Diyos, ang Holy Eucharist, which is ang dugo at katawan ni Kristo. Wala akong narinig na paninira sa ibang religion, talaga nakafocus lang sa gospel, sa ebanghelyo. Ang ganda talaga ng misa sa Catholic Church mula sa simula hanggang sa matapos ito. At alam niyo ba mga kapatid, simula pa lang mamamangha na talaga kayo kasi tinuturuan kayong magpakumbaba. Meron kasi pinaparisay simula pa lang ng misa yung parang confession na sinasabi at pinapaalalahanan na tayo ay makasalanan, kagaya nung sinasabit namin na akong sala, akong dakong sala. Talagang simula pa lang ng misa pinapaalalahanan tayo na tayo ay makasalanan, kaya tayo ay dapat magpakumbaba at humingi ng kapatawaran. Tapos may Bible reading 2 beses, may homily ni Father, tapos yung Holy Eucharist. Talagang buong misa talaga napakabanal. Ang layo lang talaga ng mga sinasabi nilang paninira sa Catholic Church na sumasamba daw ng Diyos-Diyos, na talagang wala yan sa misang ganyan. Bakit hindi nyo po subukang pumasok at mag-imbestiga kayo kung ano talaga ang nasa loob ng Catholic Church? Kasi kung naniniwala lang kayo sa sabi-sabi pero hindi nyo naman pala sinasaliksik, talagang habang buhay kayong magiging bulag sa akusasyon ng iba. At alam niyo po ba, dito ko talaga mas nakilala ang ating Panginoong Jesucristo at mas nagkaroon ako ng malalim na relasyon sa Kanya. Kaya ngayon, masasabi ko talaga na kasinungalingan lang po talaga yung mga akusasyon na sinasabi ng iba. Actually, naawa po ako doon sa mga hanggang ngayon ay nasa ilalim pa rin or nasa bulsa pa rin ng mga bulaang mga ngaral. Hanggang ngayon, bulag pa rin sila sa katotohanan kung gaano kaganda ang Catholic Church. Ito po ang simbahan na pinapakilala ang tunay na Jesucristo dahil marami pong version ng Jesus Christ. Merong Jesus Christ na tao lang, merong Jesucristo na anghel lang. Mahalaga po na ang kinikilala nating Jesucristo ay ang tunay na Jesucristo. Kaya siguro kaming mga Catholic converts ay talagang masigasig sa pagtatanggol ng simbahan kasi nakita namin ang totoo. At ito po ang gusto naming ibahagi, ang natuklasan naming katotohanan. Sa Pampanga, nahuli raw kasi si Father na nakikipagtalik sa isang doktora na may sabit na. Magbabalita si Gary De Leon. Galit na hinampas na lalaki ito sa harap ng pari ang kanilang family portrait sa San Fernando, Pampanga. Halos ibatuloy niya sa pari ang mga gamit ng kanyang misis. Ang anak naman ng lalaki, inabutan ng tropeyo ang pari. Mahiya ka sa amin, Among. Huwag kang mag-alala, iniimbestigahan ka na. Panay ang hingi ng tawad ng pari. Pamilya mo sinirayo. Dekano mo, dekapektuan na mo. Habang ang misis ng lalaki, nananatiling walang imik. Agad nag-viral ang video sa social media. Ang ikinagagalit kasi ng lalaki, sinipingan daw ng pari ang kanyang misis na isang doktora. Sabi ng source ng News 5, magkababata ang pari at doktora. Nagilingkod daw sa simbahan ng ginang, kaya palagi silang magkasama. Pero nung isang dumalo ang pari sa bahay ng doktora, palihim daw na nilagyan ng CCTV ng mister ang kwarto nila. Dito na raw nakunan na nakikipagtalik ang pari sa misis niya. Hati naman ang opinyon ng mga nagsisimba kung saan nagmimisa ang pari. Kung masasabi ko lang, baka natukso lang, sir. Baka natukso lang, pare. Bawal po kasi yun, di ba? Nakalagay po sa 10 utos ng Diyos. Huwag kang makikiapid. Yung sariling salita na tinuturo niya, hindi niya naman sinusunod. So, di ba? Nakakawala po ng tiwala sa simbahan. Tinanggiyo
Isang dating pari, si Lucien Vinay, na humiwalay sa Iglesia Katolika ay nagpahayag ng ganito. Ang purgatorio tulad ng misa ay walang saligan sa banal na kasulatan. Hindi ito kailanman binanggit ni Kristo ni ang mga unang Kristiyano at kailanman ay wala silang kabatiran sa ipinalalagay na pagkakaroon nito. Ang purgatorio at ang aral tungkol dito ay hindi mababasa sa Biblia. Hindi ito itinuro ng mga propeta, ng Panginoong Hesukristo o maging ng mga apostol. Ngunit bakit may itinuturong purgatorio ang Iglesia Katolika? Saan hango ang aral na ito? Ganito ang pagbubunyag ni Lucien Vinay. Alam na alam naming mga dating pari ang misa at purgatorio ay mga iglesyong lubos na mapagkakakitaan. Subalit huwag magtanong sa isang pari na hanggang ngayon nakatali pa sa Roma upang ipaliwanag sa iyo kung ano talaga ang misa at kung paano nagkaroon nito. Hindi kanya masasagot ng may katapatan. Inamin ni Lucien Vinay na hindi umiiral ang purgatorio. Ayon sa kanya, ito ay invitation lamang upang pagkakitaan.